Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. So, andito na naman po ako para maghatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ, sa Itbulaga and the Legit Navigans. Kaya naman sa lahat ng nandito ngayon na nakikinig at nakatambay at nakikibalita sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat and big shout out. So, hindi ko na po kayo maisa-isa. Anyway, ang atin pong pag-uusapan pala sa gabing ito ay pumapatungkol nga po sa isang segment ng TVJ which is ang Gimme 5 na Tila Ba. Kinopya na rin po ng tahanang pinakamasaya. So, mainit ang pinag-uusapan sa social media sapagkat lalong-lalo po ng mga legit Americans sapagkat hindi nila mawari itong Tape Inc. Kung talaga bang gusto nilang gumawa ng sarili nilang pangalan or manatili na lamang sa anino ng TVJ dahil pati ba naman Gimme 5 kanila pang kokopyahin. And para naman sa mga fans ni Paulo Ballesteros, so eto, good news dahil si Mama Pau ay muli pong nasa Itbulaga kanina. Yun nga lang, hindi pa rin po kumpleto ang jowa Pau sa barangay dahil naglola Belen itong si Kuya Wally kanina sa studio. Anyway, para po sa mga bashers na mga nagsasabing nag-resign na itong si Mama Pau, ito si Kuya Paulo, nagkakamali po kayo. Ito po isang malaking sampal para sa mga nagsasabing iiwan na ni Paulo Ballesteros ang Itbulaga dahil ilang araw po itong hindi napapanood. So nakakatuwa nga kanina, talagang miyos na miyos ang dating at nakasakay sa isang motorsiklo. Noong una, akala ko sasabihin ni Mayor Jose, teka, ako ang mayor, bakit ako ang naglalakad? Pero wala, mabait si Mayor. Sinabi niya na muse kasi namin yan. Alangan nga namang paglakarin mo ang kanilang news. Anyway, nandito naman po't nagulat ang lahat dahil ang mamala nila Tasing, nila Ellen at Lenlen, ni Atasha ay nagpakita po kanina. So bilang surprise kay Lola Belen, pati nga si Lola Belen nagulat may nanay pa daw pala siya and may tatay pa. May daddy pa. And ang nakakatawa lang po kanina is that sabi nitong si Lola Belen, hindi po siya makapaniwala dahil mas mukha pang bata itong kanyang nanay kesa po sa kanya. So palago po ulit ng palago ang AI farm and nakaka-excite naman na magpunta po ito sa studio sila, di ba? Ang ganda at mukhang mas fresh pa nga daw po kaysa kay Lola Belen. So, alam niyo na, mukhang si Boss Joey ay magpapakita sa Sabado. Anyway, sana kasama na po ang kanilang Jari, ang kanilang Papalo. And hula ko si Bossing to, di kaya si Tito Sen ang gaganap na Papalo. And since Sabado na naman, so mayroon pong mga excited na makita po ang ratings since muli pong bumababa ang ratings po ng Showtime. Usually kasi pag Sabado talagang maangat ang kanila pong ratings. Kaya meron pong nag-aabang ngayon kung ano kaya ang mangyayari sa ratings ngayon. Kung makakabawi na ba at muling mababawi ng TVJ ang pagiging number 1 sa noontime. So, kayo ba? Anong palagay ninyo? Anyway, maganda naman po yung episodes natin kanina. Although, kinapos po ng oras ang therapy. Pinagkasya sa 10 minutes Pero okay lamang po yun. Marami nga pong natuwa sa lakad po ng mga singing queens. Medyo mabilis ang kanilang hakbang. Dahil nga sa kapos na po sila sa oras. So, ito ang mahirap minsan kapag live sila. Mahirap po talaga kontrolin yung kanila pong oras. Minsan po kasi talaga napapahaba. So, ito rin yung naging problema sa kanila pong babala. Huwag kayong gano'n. Nung nakaraan, kinakapos sa oras. So, hindi to rin nabibigyan ng hustisya yung kanilang napakagandang segment. And lead na palitan. Napalitan po nila yung segment. I don't know kung akala ba nila hindi ito mabenta or hindi lang nila napapansin na minsan kasi kapos sa oras kaya
minsan hindi nabibigyan ng hustisya yung napakagandang segment. Anyway guys, speaking of Gimme 5 on segments ng TVJ, so narito po Kaligitary guys, at ang kabila ay tila ba nangongopya na naman. So, pati po idea ng Gimme 5, medyo inilik ko na nga ng TVJ itong Pinoy Henyo. Since kinopya naman po nila yung Pinoy Henyo na yan, ginawang World of the Rings, medyo niligaw po nila ng konti para original pa rin na creation ng TVJ. Pero, yung idea, kinopya na naman po tila ng Tape Inc. So, sa kanilang tahanang pinakamasaya, eto po ang kanilang pakulo. So, nakalagay nga dito, 12 karaniwang luto sa manok. O, di ba? Lakas maka-gimme 5 eh. Gimme 5. Mga luto sa manok. Ganon ang dating. So, alam na Diaz. Kulang na naman po siguro ng hype ang kanilang programa. Kaya, meron po silang panggagaya na naman na ginagawa upang makaangat sa ratings maybe. Kasi 'di ba nung nakaraang taon nung ganyan po ang kanilang taktika. Take note nung ganyan po ang kanilang taktika. Medyo nagiging mabenta nga din naman. Kasi at least 'di ba hindi po sila kulelat. Last year ang nangongolelat Showtime. So I think yun yung dahilan na gagawa po sila ng ingay. So yung ganitong technique makasakaling mabenta and bukas makalawa, 'di ba? Mabalitaan po natin pangalawa na po sila sa ratings. So mabuti na lang po talaga atin pong mga TVJ defender admin ng eto ang na Facebook page, napakabilis. Sabi nila dito sa kanilang caption, thank you so much sir Kuya ACTV Vlog. Pa-follow na lamang po niyan guys, no? Pati po nito, ito ang true TVJ's Itbulaga Defender. Sabi niya dito, nako po, wala na ba kayong maisip na segment ng pinakamasayar Tape Inc. na hindi nyo ginaya sa ibang noontime show? Hindi ba kayo makakreate ng sa sarili ninyo? Pati Gimme 5 na idea, ginayad nyo na. Naknang. Isip-isip din kayo ng iba. Yung kayo talaga ang nag-create. TV5 and TVJ, gawan nyo ng action to. Mula kay AC TV Vlog. Nako, pag nakarating to sa TVJ, matatawa po ang mga ito, no? Kasi, ang lalakas po ng loob o di kaya ay mapangahas pong mangangkin ng titulong Itbulaga na kanila ang pagmamay-ari ng mga segments pero hindi naman po makagawa ng sarili nila. O kumbaga hindi po makaisip ng unique na segment. So nasaan ang creativity? Palagay nyo po ba pag ganyan? Pag ganyan, tatagal ba ng 45 years ang Itbulaga kung sila ang may control sa operations po ng production? Samantala ayon dito sa komento ni Chester Chan, Cleo, magandarang gabi. Si Mama Pau nasa taping ng Drag Race PH. Abangan na lamang natin yung pagbabalik. And eto na nga ngayong araw po ng Sabado, muli pong nakita natin na present si Mama Pau. So, welcome back Mama Pau. Mukhang okay na, no? Ang iyong, or tapos na ang iyong trabaho. Sayang lang hindi po kompleto ang Jowa Pau kanina sa barangay, pero okay lamang po yun. At least, di ba, kompleto po sila sa Itbulaga. Sabi naman dito ni Chang Dong, parang malabo na yung sa APT. Yes, hindi na active sa production si Mr. T sa tape. Kaso nga lang, parte pa din siya ng tape. Gawa ng shares niya doon. Okay na din, nahiwalay na sila sa issue na yon. Magkaibigan sila pero sa business na yan, mas okay talagang hindi na sila magkasama. Meralco Theater na lang mas okay na doon. Since co-produce naman na ng TVJ at TV5 ang Itbulaga ngayon. So ayun,
tungkol dito sa Tape Inc. So, dahil, yes, may 25 shares pa itong si MVP, pero dahil hindi na siya active, ano bang palagay ninyo kung saan nahahantong yan? Hindi na po active. And kadalasan naman sa mga ganyang senaryo, pag hindi na active, tuloy-tuloy na yan. 'Di ba? So, ano kaya? Ang susunod naman, nakabanata. Pero kung sa bagay, tungkol po sa APT Studio, mas maigi na nga na hindi rin ang TVJ makabalik doon dahil parang hindi na makaiwas sa issue at gulo ang TVJ pag nagkataon. No? So parang okay na rin yun na may peace of mind, wala nang binabangga, and then wala nang nababangga, hindi binabangga. Kasi kahit wala naman talagang binabangga ang TVJ, may nasasagasaan, ano? May mga guilty na mga insecure sa tabi-tabi. Since okay naman ang relationship ni Mr. T and the TVJ, so okay na yun doon. Hanggang doon na lang, siguro. Sabi naman dito si Ernesto Ilagan, magandarang gabi. Hi, Gandara. Ayaw pa talagang tumigil ng tape para sa titulo ng Itbulagan agawin. Ibinigay na nga kay Master Henyo, tumigil na kayo tape. So, kung patungkol po ito sa registration nila for classification 41, as long as guys, magkaroon na rin po ng desisyon. For example, aprobahan niya ng IPO, ha? Sakasakali lang, hindi natin alam. Pero kung matalo naman sila hanggang sa Korte Suprema, ang Tape Inc., mababaliwala lamang din yon. Kagaya po ng kanilang renewal sa IPO, di ba? Ilang buwan lang after ng renewal, 10 years pa daw nilang magagamit ang Itbulaga. Pero buwan lang po ang binilang at kinansela ang kanilang registration. Boom panes, di ba? So, kahit magpa-registered pa sila, mababaliwala lamang din po yan. Basta just keep on praying. Wala pa naman po ito sa Supreme Court. So, meaning, meron pa rin po tayong pag-asa na kahit po gumawa ng paraan itong tape, ay mababasura at maaaring mabasura pa din po ito hanggat wala pa pong desisyon ang Supreme Court din. So, yan din yung inaantay natin para tuluyan ang matapos ang isyong ito. Para wala na pong sino man Puncho Pilato ang mang-angke ng titulong Itbulaga. So, yun lang guys ang ating update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.